Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another Norman Mangusing content at isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin, mga ka-plastic, ay 4.5 season ni Norman Mangusing. About dito sa lumalabas na naman sa social media na kung saan alitan pa rin na magkapatid. Hanggang ngayon nagkakasagutan pa rin na magkapatid na si Jam Antonio Mangusing. At tatalakayan po din natin yung mga patungkol dito kay Susan Yance. At the same time nakalaya na daw po si Susan Yance, nakapagpiyansa. At panoorin po natin muna itong unang video na ipapakita natin patungkol kay Tatang Berto. At panoorin natin kung ano yung sasabihin nito. Boss, naghihirap na po ata kayo ngayon.
Abay, kung ganito ang buhay ng isang naghihirap, eh ganito na lang. O, biruin mo, araw-araw nagkakatay ng manok at saka ng baboy si Tatamberto pang sa tanghali, laging may sabaw. Kung hindi sinigang, sinampalukan, sinigang sa usbong na sampalok. O, tapos lechon belly, tinurbong belly ng baboy. O, tapos eto, kita mo, may narinig kang motor. O, may dala suma sa liya. O, diri mo, 8 kilometro pa pinanggalingan ng kapitbahay. O, tingnan mo si Casper. O, eto yung suma sa liya. O, ayan o. Ayan, mahirap lang kami. O, mahirap lang. O, ito, tingnan mo. O, ayan o. O, malagkit yan. O, tapos meron latek. O, alam mo yung latek? O. Wow! Ang kunat, para 5 araw na. Oh, pero minsan mahirap din dito sa probinsya, nakakasawa na. Puro na lang native na manok, native na baboy. Yun yung pinakakain sa amin ni Tatang eh. Halos ilang araw, kahit na Biyernes Santo, nagkatay ng baboy na kulay itim. Oh. Native ba yun? Oh. Oh, yun. Tinurbo naman ni Casper. Meron kasi silang turbo. Tinurbo. Oh. Yung belly. Sarap ng suman sa lihiya. Ay, Ang tanong mga ka-plastic, yung mga binabanggit niya, hindi naman niya magawang imukbang during his live stream, mga ka-plastic. Dahil di ba, kagaya na lang neto, mga ka-plastic, papanorin natin to. Bumalik siya sa Sheraton Hotel at ipinagmamalaki na naman niya ang mahiwagang salad na kung saan ay naaalala niya yung mga panahong na aresto siya ng mga taga Napolcom, mga ka-plastic. So panoorin natin kasi yung mga panahong nasa probinsya siya, hindi naman siya nagpakita ng kahit anong pagkain eh. Maliban dun sa pinakita niyang latik at saka yung mais na poliment. O, yung pollen na mais, yung parang crossbreed na kulay ube tsaka kulay dilaw na mais. Yun lang ang napakita niya sa buong live stream niya. At nung bumalik na siya sa Sheraton Hotel, mga ka-plastic, ay bumalik na naman ang kanyang mga patutsyada na kung saan ay kumain siya ng salad at naaalala niya yung nakaraan. So panoorin natin tong video na ito. Ako ngayon papuntang Cagayan. Pero kakain muna ako dating gawin. Kung naalala nyo tong pwesto na to. At saka yung salad. Bakit tumawa, Bok? May kasama ako, dalawa lang kami. Ayan o. Parang naalala ko yung vlogger na kalbo. Yung komedyante din. Kasama. Hindi naman siguro yun. Kamukha lang niya siguro. Yung isa sa mga miyembro na ng Bebe Boys. Yun. Yung lakas magpatawa. Parang malupiton yung genre. Kasama niya. Bakit tumawa, Bok? May kasama ako, dalawa lang kami. Ayan o. Imaginein mo, parehong salad pa yung order namin. Eto, kung makikita nyo po, Weekend po. Idol, ito safe to ha. Tap to ha. Nervyos ako sa... Akala ko, warang to pares na naman yan. Serve na ito. Tatawa siya sa katarantaduan niya. Kuya, hindi na serve. Tubig lang pala yung serve, ni nervyos ako. Sarap ito. Ano to?
Pain ko nung nasa... Tsaka ano kaya masasabi ni Norman Mangusin na ngayon na si Susan Yance ay nakapagpiyansa kagaya niya? Kailan ba na parang I think it's Thursday ata siya na aresto si Susan Yance. Tapos nakapagpiyansa siya today, Sunday. So 3 araw. I believe na talagang yung mga perang pinampapiyansa ng mga scammer na to ay galing sa mga nabiktima niyang tao, mga kaplastik. Ang galing, no? Nakakapagpiyansa yung mga scammer. Mamaya, basahin natin yung sinabi ni Puginius, mga kaplastik. Ito lang. Ito lang. Yung firma? Yes, ma'am. Ito po. Ito ho yung salad. Valid for 5 years. Ako naalala nito. Pag Itong upuan na to. Eh, may magse-serve. Yung pala tubig lang yung se-serve. Apo na sa... Walang yaka ko yung Tawan-tawa siya. Makain na naman siya ng salad. Broccoli only po. Inergos may nag-serve. Tubig na pala nag-serve. Excuse me. Akala ko yung sister mo sa ka? Nagulat ako kay Dennis. Sabi ni Buena Ron, tama, sa lahat ng video niya, dito lang din ako natawa. Sinasadya niya kasi na maging kwela yung nakaraan niya. Kasi alam niya sa sarili niya na makakaya niyang piyansahan ng sarili niya dahil marami siyang mga koneksyon at kaibigan. At magkano lang naman para sa kanya yung pagbabayad ng danyos, mga kaplastik. At sabi naman ni Renz Marbel, huwag ka masyadong masaya. Hindi pa tapos ang warrant of arrestation mo. Anytime pwede kang damputin ulit. Sana manlabang ka na. Yun, may skoba ka ulit for sure. Sabi ni McLean Ganenias, trauma yun o phobia. Palagay ko is bot. Yung phobia niya, hindi na siya kumain ng salad, hindi na niya binubos yung salad niya. Yung trauma na parang ayaw na niyang kainin. So, same thing. Sabi ni Lids Obera, CIDG, pinagtatanawanan lang pala kayo ni Norman, ginawa niyong kengkoy daw kayo. Aba, parang pinapalabas ng netizens na to na iniinsulto yung mga nakaraang naganap sa buhay niya. Tinapos niya lang yung tirang salad niya last time. Actually, hindi naman niya inubos eh. Panoorin natin. Sige, nagpigil ko lang. Pwede mo na agad. Ano pa Kuya Dennis, sinerban. Sinerve ako. Ang ganda na pagkakaserve. Boss, na-serve ko lang. Tubig pala i-serve. Lagyan natin ito, huy. Iba friends ko. Iyan. Pakilapat mo na lang dyan. Iyan. Huwag ka na upo, ano? Ang loko ng mga kaibigan ko. Pwede ka pa. Parang ayoko lang kumain ng salad. Nagka-phobia ako sa salad na to. Exactly. Nagka-phobia ako sa salad na to. Pero kinain pa rin niya. Hindi ako na. Brother. Thank you po. Thank you po. Alam niyo. So, the only way to tackle your fear is to overcome your fear. English yarn. No. In short, face your fear. Mga ka-plastic. Hindi na niya inubos yung salad niya. Nag-ship siya sa hamon.
ninyo salad. Nakabing marami pang tempura. Di na daw niya inubos. Naging viral daw tong upuan na to, manang. Ang dami daw uupo dito, order na salad. Talaga. Nangyari ko din, nagulat ako eh. Uupo dito, order na salad. Salad. Nakabing marami pang tempura. Naging viral daw tong upuan na to, manang. Ang dami daw uupo dito, order na salad. Pinagmamalaki pa niya na dahil dun sa nangyari ay nag-viral daw yung salad at maraming gustong umupo sa kanyang memorabilia na pinestuhan yung araw na yun. So hindi pala naging traumatic experience yun sa mga kumakain dyan sa Sheraton. Bagkus ay parang naging tourist spot. Parang naging nagbistulang tourist spot na yung pinangyarihan ng aresto. At para sa kanila swerte yun. Diba? Kasi pinagmamalaki ni Norman Mangusin nag-trending daw yung kanilang salad at the same time yung pinagpwestohan ni Norman nagmistola daw yun na pinaka landmark o pinaka magandang spot na kainan ng mga tao. Diba? Nagmukha tuloy bayani si Norman dito, mga kaplastic. Diba? Simula nun, diba, kung ikukumpara mo yung nagbukbang siya dito sa Sheraton tapos sa probinsya, never niyang pinagmalaki yung mga pagkain ng mga magulang niya. At nilait-lait pa nga niya yung malagkit na pinakain sa kanya ni Tatay Berto. Nakakalungkot na hindi para sa kanya espesyal yung mga pagkain ng mga magulang niya. Bagkus mas espesyal pa sa kanya yung mga dekalibre o yung mga libreng pagkain galing sa Sheraton. So halimbawa na lang ito po, mga plastic. Boss, aquapanan na naman yan. Baka ma-arrest ko na naman dyan. Ang galing nyo talaga. ang galing nyo talaga, no? Boss, aquapanan na naman yan. Baka ma-arrest ko na naman dyan. Tontuwa siya no? Ito pa, nagmalaki itong si Norman Mangusin na nagtip sa mga waiter dito sa Sheraton. At tinipan pa yata ng 1,000. Ba, galante. Oh, aki kayo ni Chef. Oo, sige. Kasi kayo, hindi kayo marunong mag-appreciate. Boss, gusto patingin pa ni Chef yung adobo niya. Yung... Naku po, tapos na akong kumain eh. Bota, mabihira naman, may adobo pa. Liga. Bumabalik na naman yung mga pagiging patay gutom era niya, no? Oh, aki kayo ni Chef. Oo, sige. Huwag mo kong dadala ng salad ha. Puta na, baka may kasunod na posa siya. Oh. Di ba? Aba, kuha ka ng kanin. Tikman daw natin yung adobo. Pinatitikim ni Chef eh. Okay, tabo naman. Busog na ako, pero binubusog nila ako pilit. Nakita mo? Lumapit pa yung assistant chef at ang sabi niya, boss, tikman mo daw yung adobo ni Chef. Hindi mapapadami ang kain ko. Basahin natin, mga ka-plastic. Sabi rito, araw-araw ako nagluluto ng pagkain yan sa Happy 8 at Ginzadon. Lagi namin dinuduraan. At ito pa, parang bagay ako dyan, ha?
makapag-resign na kayo dito, mababait server. Kasama ko, apply na lang ako dyan sa Newport para dalawa na tayo. Dudura. Pag ako yan, sausaw ko sa Teka lang ah. Wala na, yun na yun. Pag ako sasawsaw ko sa something, diba? Sinasalaula na si Norman Mangusin, mga ka-plastic. Diba? Oh. Nakakadiri na. Ito. 3 kalabaw. Teka lang ha. Ito naman yung regarding dito sa 3 kalabaw na sinasabi ni Norman Mangusin na ibinebenta para kay Norman. Sabi di kasi dito sa post ni Jam Antonio, sabi mo gustong ibenta ng tatang ko ang kalabaw para sa'yo. Oy, Palem. Kaya di nabenta dahil kalabaw ko yun. Wala kang ambag, isa kang tunay na buraot. Nasakit yun. Isa kang tunay na buraot. Yan no? Yung sinakyan niya nung nakaraan. At bagay na bagay yung puwet niya. Ipahalik kay Norman Mangusin, mga ka-plastic. Ay nako. So, hinahanap ko yung sinabi ni Norman dito regarding sa kalabaw. So ito, tingnan natin to. Ako nga nakahuli kung sino yan si Dasabi Filipino lawyer eh. Ay, hindi yan. Mamaya na yan. Ito. Tingnan natin to. Kasi pagka may salad, delikado tayo dyan. Alam niyo ba yung upuan na yon? Kung saan ako inaresto? Sumikat na upuan na yon. Madaming umu-order ng salad doon at saka nagpapapicture. Alam mo yung upuan doon sa mababa? Yung kung saan ako pinusasan? Ano yun eh? Sumikat yung upuan na yun. As in sumikat, no? Yung halos karamihan ngayon ng mga VIP, nagpupunta ron, mo-order na salad at saka nagpapapicture. Hindi ko alam kung sino complainant nito. Andito ako sa Newport, ina-arresto na nila ako, sasama ako ngayon, hindi ko natatapusin itong pagkain ko. Inilive na nila ako. Pwede bang kasama na lang ako, Brad? Huwag mo na ako ipahiya. Hindi, kailangan po kasi may procedure po tayo. Sige, sandali. Ihiramin ko lang. May procedure po tayo, sir. Attorney, nasan ka ba? Kung hindi ko nakalive. Kailangan bilan nyo na ako rito. Sasabihin ko lang nakalive. Walang live dito. Walang live. Hindi naka-live to. Sandali lang, kausapin ko lang abogado ko. Sa Paranaque, eto, binibidyoan na ako rito. Ewan ko kung may vlogger dito. Walang vlogger dito. Andito na. Walang vlogger dito.
may warrant, 120,000 yung bail, 12 counts of unjust vexation. As in Yun. Nang dahil doon, naging monumental o nagmistulang historical event ang Port 1 o yung pinagkainan. Diba? Port, ano ba yung tawag dyan? Port 9? Na pinagkainan ni Norman Mangusin sa Sheraton. At marami raw nagpipicturan doon. At mga VIP daw kuno. Diba? Parang ibig sabihin doon dahil doon mas sumikat pa ang Sheraton Hotel. At hindi na bahiran ng kahihiyan ng hotel na yon. At sa halip na naging bahid siya ng kahihiyan, ay mas sumikat pa ang kanilang hotel dahil doon. At doon kumakain ng mga customer daw na sinasabi di umano na pinagmamalaki ni Norman. Andito na. May warrant, 120,000 yung bail, 12 counts of unjust vexation. as in sumikat daw. Maraming nagpupunta ron doon sa kung saan ako nahuli. O order ng salad, tapos magpapapicture. Naging legendary kaya yung upuan na yun. Actually, naging legend. Morning. Ayun. At dahil doon, naging legendary daw yung pinagkainan ni Norman Mangusin. Tuwan-tuwa siya doon. So magtungo naman tayo sa pinagmamalaki ni Norman na siya daw ang nakahuli kay Susan Yance, ang kaplastik. Ako nga nakahuli kung sino yan si Dasabi Filipino lawyer eh. O, di ba? Ayaw, di ma. Sabi, kay FG daw galing picture nung warrant, hindi daw sa'yo. Sila daw yung naglabas. Ay, bobo. Napaka-bobo mo. Tingnan mo yung vlog ko. Pagkahuli, binlog ko na. Sila yung credit, grabe. Tanga ka ba? Ano ba kinalaman niya? Kakampi niya yan. Di ba? Magkakasama yan eh. Food poison daw yung picture. Pagkasama yan eh. Siya na nga ang kasunod eh. Ano ba? Makikita mo siya na yung kasunod. Apogado pa yan ha. Mawawaran siya. Ito, pupusasan yan. Diba? Madidispar pa yan. Sa kanya galing eh. Bakit ako unang naglabas? 3 oras, 2 beses ko nang binlag bago pa lang sila nakakuha ng kopya. Di ba? Di na bale sila na. Magkakampi na sila eh. Ako nga nakahuli kung sino yan si Dasabi Filipino lawyer eh. Di ba? O paano mo sasabihin sa kanila yun? Ang tanga mo naman. Bagay, utak mo parehas ng utak nila. O doon ka na, lumayas ka rito sa live ko. Hindi kita kailangan dito. So tingnan natin yung mga comments base doon sa mga sinabi ni Norman. Credit grabber talaga yung hindorotot na to eh. Ikaw na ang malapit na bumalik sa huyo. Ako ang unang nagkaso, ako ang unang nagwarrant. Baka yan na naman sasabihin niya. Bumalik ang angas ni Kulaong. Nagmumura uli siya. Hindorotot ka, Kulaong, o kininam 1 trillion times para sa'yo. Actually, hindi naman talaga si Norman Mangusin ang nagpakulong kay Susan Yance.
Kasi ng mga nagdaang araw, wala naman siyang in-update about dito kay Susan Yance. Puro siya pahapyaw dun sa live stream niya na kesyo hinahabol daw niya sa Tagaytay, sa Cagayan, at kung ano-ano mga pinagsasasabi niya nun. Pero wala naman siyang may pakita na sa warrant o sa pena na o sinampan ng kaso na sa kampo ni Norman. Ang actually talaga ang nagsampa ng kaso kay Sabi is yung mga naagrabyado mismo ni Sabi na mga nanakawan niya ng sa kasong stapa. Unfortunately, base sa balita ni Pudgy News, nakakuha ng lawyer si Susan Yance para mag-ayos ng piyansa niya. So, ibig sabihin, hindi pa pala nakapagpiyansa itong si Susan Yance, mga kaplastik. Kumuha pa lang siya ng abogado niya. Akalain mo yun, no? Self-proclaim na abogado, hindi niya magawang ipagtanggol yung sarili niya. Kumuha pa siya ng abogado. Ang tanong, yung abogado ba niyang kinuha ay lihitimo kaya? Sabi nga ni Makagago rito, akala ko ba hindi makakapag-bail? Nakapag-bail daw boss, malakas dawan sa loob. Sabi ni Boss MG, wala ka na bang bagong upload about kay Mangusin? Daming waiting. Nagsawa na nga ni. At nabalitaan ko, iba na ang intro ni Makagago sa kanyang video, sa latest video about kay Makagago. Hindi na niya piniplay yung Norman Patay Gutom. Bakit kaya? Siguro baka isa ito sa mga isinasampang kaso ni Norman. Yung kantang Norman Patay Gutom. Kasi isa sa form of harassment din yun para kay Norman. Kaya siguro yung intro niya sa bagong video niya na itinanggal niya po mismo. Binalik niya uli sa dati. Yung dating intro niya nung season 3 ba yun? O season 4? Pero yung theme song niya na Norman Patay Gutom, hindi na niya inad dun sa mga latest video niya. Wag sanang payagan ng court na makapag-bail si Tutan. Ang problema kapag nakapag-bail yan si Tutan at nakalabas, baka ito na yung katapusan sa kampo ni Pudgy News. At baka nga naman may masabing hindi maganda itong si Susan Yance. Kasi hindi ko lang na-record yung latest live stream ni Susan Yance bago siya na-aresto. Mga 5 minutes lang siya nag-live stream. At mahaba rin yung video na tahimik. Sa mga bandang 4-minute video niya ay may sinabi siya ng maikling mensahe lang na ang sabi niya, meron daw siyang ichichismis. Pero hindi niya sinabi kung para kanino yung chismis. Pinag-iisipan pa daw niya kung ilalabas niya yung chismis. So, doon tayo na parang nagdalawang isip na sino ang ichichismis niya sa kanyang live stream if ever na hindi siya naaresto. Siguro kung sana nasabi ni Susan Yance yung gusto niyang sabihin bago siya naaresto. Sana nasabi na niya, no? Pero unfortunately, bago pa niya nasabi, naaresto siya nung nakaraang linggo. Diba? So nangangahulugan, kapag nakawala itong si Susan Yance, dito na niya ibubunyag ang lahat-lahat. Pati yung mga sinabi niya na mga sikreto, argumento at iba pa. Since nakapagsalita na si Makagago sa latest live stream niya about kay Susan, na ang sabi niya is nakilala lang daw niya sa pag-endorso ni Pudgy News at ni Bungo TV. Kaya nakilala niya itong si Susan Yance. Yun ang storya niya. At ang istorya pa niya doon,
nag-voluntary na tumulong itong si Susan Yance kay Makagago na mas pabilisin yung kaso ni Norman Mangusin. Yung parang ganun. Tutulong daw siya. Pero hindi siya yung magiging abogado niya. Pero from the start, nung si Susan Yance nga naman ay hindi pa niya kilala, nagpakilala siya as a lawyer. Diba? Pero ang nakakapagtaka, sabi niya, in the back lang daw siya. Sa likod lang daw siya. Hindi po siya magiging abogado ni Makagago. The same time, ang sabi pa niya dito, siya yung magiging guide sa lahat. At bibigyan daw siya ng tulong para mapabilis yung kaso. Hanggang sa umabot sa punto na pati si Ian ay dineploy niya kay Makagago para interviewin. So paldong-paldo siya dun. Ang problema si Ian na masyadong napaka-inosenteng tao at para bang ang layunin lang naman niya kasi nung araw na yon is makuha niya yung sahod kay Norman. Pero hindi binayaran. Ito naman si Susan Yance na mandarambong. Hindi binigay yung pera na para kay Ian. Nakapagbigay si Makagago ng sabi niya, almost 15,000 daw ang naibitaw niyang pera. Yung paunang bayad is 5,000. Yung pangalawang bayad niya is 10,000 nung in-interview na si Ian sa content niya nung araw na yon. Pero ni isang kusing 2,000 lang po ang nakarating kay Ian. So sa makatuwid, 13,000 ang nadugas ni Susan Yance nung araw na yon. Katunayan, kaya napunta kay Susan Yance yung pera, wala kasing GCash account etong si Ian. Pangalawa, hindi naman sinasabi ni Susan Yance yung pera na ipinang-abot ni Makagago. At ang mali kasi na ginawa ni Makagago, dapat kasi nung in-interview niya si Ian, doon niya dapat niya binigay in person yung pera. After ng interview, binigyan na niya ng pera. Ang problema, pinadaan niya pa kay Sabi. Eto naman si Sabi, mandarambong. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyayari sa kampo nila po Genius that time. Kaya nga biglang tumahimik ang kampo nila eh. Halos isang buwan din silang nanahimik at ayaw nilang pag-usapan ng tungkol kay Sabi nung araw na yon. Saka lang niya pinag-usapan nung nakulong na si Sabi. Kumbaga parang may takot din itong si Makagago kay Sabi. Nung nakulong na, saka lang siya nagsalita. So ibig sabihin, may something na parang ayaw niya magsalita in the way na nandyan si Sabi. Kasi di natin alam, baka mamaya may masabing di maganda dito si Susan Yance. Diba? Saka lang siya nagsalita nung nakulong na si Susan Yance. So magtungo naman tayo. Dito. Sa group ng Sabi Filipino Lawyer. May nakapag-post pa last February 2. Bakit puro si MG? Paano naman tong si Sir Caio? Ilang oras na sinayang nito sa buhay niya just to debunk Susan Goodman only to find out na mali pala siya ng pinaglalaban.
Salamat kayo, pinatunayan mong tanga ka talaga. Yan yung the way na pinipilit niyang pagmukaing bobo itong si Susan Goodman nung araw na yun. Patawa-tawa pa siya that time eh. Kasi ang pinopoint of view niya dito, Data Privacy Act. Yung pinagmamalaki niyang Data Privacy Act. Kasi itong dalawang to, itong si Mentor tsaka yung isa, nag-uusap-usap yan. Hindi natin alam kung ano yung malalim na usapan nitong dalawang to. Baga, alam natin na kapag ito'y sumabit to kay Susan Yance, maaaring masira yung plano nilang pabagsakin si Norman. Di ba gaya nga nung sa live stream ni Makagago, sinabi niya na ikaw na ang trumabaho dito about kay Susan Yance. Ako na magtatrabaho, focus kay Norman. Ayaw daw niyang tutukan itong si Susan Yance. Ito kasi yung tagalinis ng kalat ni Makagago. Gaya nga nasabi ng mga anonymous commenters dito, sana kasi inaral muna niya talaga yung maigi. Tanga din minsan yan. Baka nadala sa boses ni Tutan. Inaral niya, look at the title uploaded sa aming kaso, hanggang doon lang talaga ang abot ng utak. Yan yung araw na yung dinedebunk niya si Susan Goodman at minura-mura niya doon na hindi siya naniniwala sa mga proof of evidence ni Susan Goodman kasi nga ang pinapairal ng taong to, Data Privacy Act. Yun nga dapat mag-live kasi medyo slow kasi to eh. Yung mga debunker ko no sa YT, mga ob-ob din yan. Ito pa, tama, dakdak at tawa lang inalam niyan, details during live lang. Napahiya nga kasi hanap niya, Tutan borado na. Sabi niya, paano naman kita pagtatanggol, borado na live. Nagtatanga-tangaan kasi yan. Kasi nga nasa kampo nila yung taong sisira sa pangalan ng kanyang apprentice. Kaya nagtanga-tangaan din si apprentice, pinalabas niya na nakilala lang niya yan nung inendorso ni Pure Genius at si Bungo TV. Sinisi pa yung dalawang vlogger. Kaya kung halimbawa sumabit si Makagago, ang sisisihin si Pure Genius, pati si Bungo TV. Diba? Hindi nyo napapansin. Ugas kamay si Makagago dun sa live stream niya about dun kay Susan Yance. Pero ang kwento kasi ni Susan Yance sa live stream niya nagkita sila in person. Mga kaplastik. Nagkamayan, nagkamustahan. Hindi naman siya tatawagin ng anak kung hindi talaga sila nagkita na in person. Sabi ni Ron Milana, feeling lang naman talaga matalino yan eh. Kupal talaga yung taong yan, tanda-tanda na yung gurang na yan. Alam naman niya kung ano ang tama. Pero pinoprotektahan niya dahil kay MG. Siya kasi yung tagalinis ng kalat, mga kaplastik. Diba? Kaya isipin mo, ang daming taong nag-aabang na i-content at gawan niya ng dokumentary itong si Susan Yance. Pero ang ikino-content niya, si Gio Ong, si Lakas Tama, diba? Pati yung basketball na foreigner, tawag nga din na doon, side quest eh. wala kasi silang planong i-content yun. Pero yun nga, nag-live stream siya netong nakaraan. Kumbaga parang ang live stream niya is tinatawag ng netizens ko, yung mga commenters ko dito sa YouTube channel ko, na mind conditioning.
Mind conditioning, ibig sabihin, nananatili pa rin siyang positibo sa mga taong pumupuna sa kanya. Na kahit anong bagay na alam nating nakikita nating may mali na sa kanila, siya, pinipilit niya sa sarili niya na siya ay nagma-mind conditioning. Pinapalabas niya na hindi siya apektado. 'Di ba? Pero nangyari na ang nangyari, mga kaplastic. Kaso play safe si MG, hindi pa niya totally dinideny at nilaglag si Tutan. Pag kinanta ni MG yan, lalong mukhang tanga yan si Kayo. Ayun pala, yung domino effect. Hindi sila magkakantaan dalawa. Yung closeness nilang dalawa ng mentor niya, parang higit pa sa magkapatid. Siya kasi yung tagalinis ng kalat. Kaya mapapansin mo pag nalalagay na sa alanganin si Makagago, bigla siyang e-entrada. Nakala mo mas malaking tao siya kay yung parang renatmate niya parang mas malaking tao pa siya kay MG. 'Di ba? Abang-abangan nyo na lang yan, madidisgrasya din tong mga to. Pag nakahanap ng matinding katapat yan, mga kaplastic. Kaya nga hindi nga nila magawang i-content yung mga malalaking tao na gumagawa ng kalokohan sa social media. Dahil naniniwala sila na meron titirada sa kanila. Yan o, piling matalino pero nabudol lang ni Susan. Congrats Kayo, ang laki mong tanga. Ay, wag nyo namang ganyanin. Ayaw nilang tinatawag silang tanga. Matalino sila, mga kaplastic. Kaya kung ano man yung sabihin nila sa live stream nila, makiayon ka na lang. Kasi pag hindi ka nakiayon, mumurahin ka lang nila dun. Tatawagin ka lang may tulo, ganun. Di ka mahal ng nanay mo, bobo ka, nagmana ka sa nanay mo. Ganun yung mga litanya nila kapag hindi na nila kaya yung argumento. Hindi ko nga alam kung bakit hindi nabubura yung Facebook account ng mga yan eh. Diba? Kasi putya, yung mga dinedebunk nilang tao bandang uli, kakainin nila yung tae nila. Kung dati minura-mura niya si Susan Goodman, ngayon kakampi na nila. Diba? Tae sila. Mga ka-plastic. So magtungo na ngayon tayo kay Norman Mangusin ulit. So ito, tingnan na lang natin to. Ako nga Wag yan, ulit na yan. Ito. Napapasayan niyo ako napapasayan niyo ako pagka ang daming kulay ang dami biruin mo. Magla-live ako ng 1 oras, kikita ako na 50-60 mil. Di ba sarap? Talaga? Maraming salamat sa inyo. Kadaber, thank you. Ayun. May mga patuloy pa rin naloloko, mga kaplastic. Diyan siya nabubuhay sa mga super chat. Para lang mabasa yung comments ninyong walang kwenta, ay kailangan mo pang gumastos at least 200 pesos. At natutuwa si Norman dun. Di bali ng malait-lait na ang pagkatao niya. Ang importante kumikita siya sa bawat live stream niya. Alam mo kung bakit siya nagsisipag mag-live stream, mga kaplastic? Yun ay dahil nag-iipon niya ng pera pambayad ng danyos sa kanyang mga isasampang kaso sa mga darating na panahon. Halimbawa na lang itong si Karen Whitmore. Sasampahan siya ng matinding kaso ng estafa. Tapos itong si Makagago magsasampa na naman ulit ng kaso sa kanya. Siguro hindi ko lang alam kung ilang counts of cyber libel yun. Tapos meron pa, marami pa mga kaplastik.
marami pa mga magsasampa ng kaso kay Norman Mangusin. Kaya naghahapit yan sa livestream everyday. Sa loob ng isang araw, nakaka-4 o 5 siyang livestream. Diba? Kaya tuwan-tuwa siya. Kaya umabot sa puntong parang sinabutay na siya ng kabilang kampo. Sandali, papakita ko sa inyo. Tingnan natin to. Nanang at tatang mo nga, di mo maalis sa kabundukan. Ay, tanga. Matagal ko na silang gustong alisin. Alam mo ba na napakalaki ng lupain ko dyan sa Mary Ramon Isabela na kung saan pwede sila sa tabi ng highway? At least ako, Yan na naman patutsyada eh. Bakit di niya ginawa nung nandun siya? Kupal din eh. Nawala yung sinabutay daw siya sa livestream. So yun. Ito pa. Pati si Mighty Manong magsasampa rin ng kaso para sa kanyang anak. Kung natatandaan nyo po mga kaplastik. Complainant po. Ito si Mighty Manong versus Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. Yan. Cyber libel yan, tsaka yung Magna Carta. Yan, sigurado yan ang isasampa niyang kaso. And that's the reason why kung bakit nag-iipon siya ng pera sa araw-araw gamit ang kanyang pagla-livestream. Bukod sa monetization, pati sa super chat, kumikita siya doon. Para dumating man ang araw na ito na nagsampa ng kaso yung mga kalaban ni Norman, makakapag-bail siya agad at balik na naman siya sa mga kalokohan niya. At the same time, hindi na siya magsasalita. Never na niyang babanggitin yung mga nagsampa ng kaso sa kanya. Para hindi na siya, tulad ngayon, di ba? Hindi na niya ginabanggit itong si Makagago. Never na siya nagsasalita para hindi na madagdagan pa yung mga cyber libel case niya o yung unjust vexation case niya. Diba? Baga parang umiiwas na rin siya sa sitwasyon. Diba? Nagpe-play safe na siya hanggang umabot sa punto na back to the business na siya. Puro humanitarian na naman ang gagawin niya. Pang-i-scam na naman ulit, etc. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal babulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Gambit, commentary video na ang video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.